paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang malaking asong itim ang sumalakay at pumatay ng isang lalaki. Ang aso ay nagkatawang tao. Nalantad na si Aling Freda, ang aswang na ina ng binatang si Elmo, na walang pakundangan sa pagsasabog ng lagim. Malunasan lamang ang labis na kahayupan sa lamang loob ng tao. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Lumabas ka pala ng bahay niyo kagabi, Daria. Yun bang ikinalulungkot mo, ang problema mo, Elmo? Alam mong mahal kita, kaya nag-aalala ako sa'yo. Namasya lang naman ako. Nagbaka sakaling magkita tayo. Dito, sa ibabaw ng burol na paborito nating tagpuan, mula nang maging tayo. Kung alam ko lang na pumunta ka rito kagabi, sana nagpunta rin ako. Wala namang problema na mag-isa akong namasyal. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kaya lang, Daria, Bakit?
Dahil balitang may gumagalang aswang sa lugar na ito? Totoo yun. Dahil minsan akong sinalakay ng aswang at nagkatawang malaking asong itim. Nagawa ko lamang siyang takasan kaya hindi ako napahamak. Totoo man ang aswang, hindi ako natatakot doon. Mas maganda nang nag-iingat, Daria. Huwag kang mag-alala sa akin, Elmo. Daria, Kapag nakaharap kong aswang, hindi ako mapapahamak. Dahil alam ko ang mabisang pangontra sa mga kampon ng dilim. Totoo, Daria. Bawang ang mabisang pangontra sa aswang. Naniniwala po ako dyan, Itay. Yan ang tiniyak sa akin ni Lola Andeng. Alam ko na po yan. Kahit hindi pa sinabi sa inyo ng kapitbahay nating matandang albularya. Kung alam lang yan ang lalaking naging biktima nung isang gabi ng aswang, malamang hindi siya napahamak. Bakit iintindihin niyo pa ang ibang tao? Naaawa ako sa aking kapwa. Baka ang awa niya sa ibang tao ang nagpahamak sa inay ko. Bakit mo nasabi yan? Wala po. Naisip ko lang. Sabi ko nga sa'yo, sa malubhang sakit na matay ang nanay mo nung 5 taong gulang ka pa lamang. Sana nga po, mas mahalaga sa inyo ang sarili ninyong kadugo kaysa ibang tao, Itay. Daria! Dahil kapag mas pinahalagahan po ninyong ibang tao kaysa sa akin na sarili ninyong anak, sasama ang loob ko sa inyo. Magtatanim ako sa inyo ng galit. Yan ba ang gusto mo, Elmo? Sumama ang loob ko sa'yo? Magtanim ako sa'yo ng galit? hindi po, Nay. Bakit tutol na tutol ka sa pagiging isa kong aswang? Dahil naaawa po ako sa ibang tao na nagiging biktima ninyo. Bakit ka maaawa sa ibang tao? Wala po kayong karapatang umutang ng buhay ng iba. At anong gusto mo? Magtiis ako ng gutom? Nay, At ikamatay ang labis na pagkagutom? Sinabi ko na sa'yo. Alam mo nang ang gaya kong aswang ay nabubuhay lamang sa atay ng tao. May biglang tumakbo palayo sa labas ng ating bahay. Nay, May nakarinig sa ating pag-uusap. May ibang tao nang nakaalam na ako'y isang aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hindi ko akalain ang ina ni Elmo, si Aling Freda, isang aswang. Magkukubli muna ako sa likod ng puno. Dito, sa malayo-layo sa bahay ni na Elmo. Kung hindi ko pa naisipang magpunta kina Elmo para magpasama sana sa kanya sa pangunguha ng mga naiibang halaman sa gumat, hindi ko pa malalaman ang lihim ng kanyang ina. Nang marinig kong pag-uusap ni Elmo at ng kanyang ina, lumayo kaagad ako sa bahay nila. Pero bago ako nakalayo sa kanila, namalayan kaya ni Aling Freda na alam ko na siya'y isang aswang. ano po, Inay? Si Daria? Oo,
Si Daria, ang nobya mo ang nakita kong mabilis na lumayo rito sa ating bahay kanina. Baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako maaaring magkamali. Nang makarinig ako ng mga yabag sa labas ng bahay kanina, sumilip agad ako sa bintana. Kaya nakita ko, kitang-kita ko ang nobya mo ang humahangos papalayo rito. Nay, Nanganganib ang buhay ko sa Daria na yon. Ngayong batid niyang isa akong aswang. Anumang oras, maaari niya akong ipahamak. Mga sir, May problema ho ba? wala akong problema, sir. Bakit pinara niyo ang mobile namin? Nakita ko kasi na ang grupo niyong nag-asikaso sa bangkay ng isang lalaking natagpuan sa tapat ng kakahuyan ng isang gabi. May nalalaman ho ba kayo sa nangyaring krimen? Alam niyong aswang ang pumatay sa biktima. Iyon ang tiniyak sa amin ng isang taga rito na nagngangalang Elmo. Naniniwala ho kung totoong sinabi niya dahil nawawala ang atay ng biktima. May nalalaman ba kayo tungkol sa aswang? Alam kong hinahanap niyong pumatay sa lalaki. Yan ang inaasikaso namin ng mga kasama ko. Hindi ko alam kung sinong aswang, pero may alam akong tao na makatutulong sa inyo. Si Lola Andeng. Lola Andeng, Oo, ang kapitbahay kong albularya. may tuturo kaya sa amin ng albularyang yon kung sino ang aswang? Hindi ko alam, sir. Ang natitiyak ko lang, matuturuan niya kayo ng tamang pag-iingat laban sa aswang para hindi kayo mapahamak. Mga pulis, at tama lamang na sumangguni kayo sa akin. May nakapagsabi ho sa amin na matutulungan niyo raw kami, Lola Andeng. Kaya kami nagpunta rito sa inyo. Oo. Matutulungan ko kayo. Pabibigyan ko kayo ng mabisang pangontra sa aswang. Ho? Hindi po ba mabisang panlaban sa aswang ang aming mga armas? Hindi armas ang makakapuksa sa kampo ng dilim. Ano hong Sibat ng kawayan. sibat na kawayan? May kakayahan ng kampo ng dilim na makaiwas sa bala. Pero hindi niya maiiwasan ang malagim na kamatayan sa sibat na buho ng kawayan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Daria, May gusto ka bang sabihin sa akin, Elmo? wala. Naparito ka ba sa amin ngayong gabi ng walang dahilan? Gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-iingat ka. Sinabi ko na sa'yo, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Kung ang isang lalaki kayang biktimahin ng aswang. Hindi ako mabibiktima ng aswang kahit isa akong babae. Daria, Alam ko ang mabisang pangontra sa mga kampo ng dilim, Elmo. Kaya ang aswang ang dapat mag-ingat sa akin. Sino man siya. Nay, aalis na naman po kayo? Kailangan, Elmo. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung makikiusap ka, kung magmamakaawa ka na naman, na wag na ako mambiktima, wag mo nang ituloy. Dahil walang makapipigil sa akin para talikuran ng dikta ng aking pagiging kampon ng dilim.
kayo rin po ang inaalala ko. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Marami na po nakakaalam ng mabisang pangontra sa mga kampo ng dilim. Kaya kong pag-ingatan at iwasan ang mga pangontra na yan. May nakakaalam na rin po kung ano ang mabisang pamuksa sa gaya niyong aswang. Unahan na lang kami. Nay, Wala nang yumakap ako sa dilim. May patakaran na ako. Hindi bali nang pumatay ako. Wag lamang ako ang mapatay. Bukas ang bintana. Sino nagbubukas? Nag-iisa lang ako rito sa kwarto. Sinong... Malaking pusang itim! Malaking pusang itim ang nagbukas ang bintana sa kwarto. Nalilisik ang mga matang nakatinig sa akin. Papalapit sa akin! Aatakihin yata ako ng malaking pusang itim! Aatakihin ako! Mapatay kaya ang babae ng malaking pusang itim. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Aswang. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.